Good evening mga kababayan. So bigyan lang natin ng reaction 'to 'no, itong, interview kay VP Sara at, dito nga nabanggit dito 'no kung ano yung masasabi niya sa sinabi ni Laila de Lima mga kababayan. So ito na yung sagot ni VP Sara. So mukhang masusupalpal dito yung mga dilawan at itong si Laila de Lima mga kababayan. De Lima pala. So ito na mga kababayan, pakinggan natin. House of Representatives. Last two questions. Sorry, Sola. baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi Yes. ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, vloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, Luka-Luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Laila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Luka-Luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am.
Ayoko ma'am, pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Tago mo na yan, BP. Last question. Ma'am, It's a narrative by anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si former Speaker Romualdez appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this po? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend Sa ICI. sa ICI. Or do you believe in integrity of the ICI? Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. We call the weak. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Bilyonaryo, bakit bilyonaryo yung pangalan ng ninyo? Meron ba kayong mga billion dyan sa kumpanya ninyo? Ayan. Sabi ni Mr. Bilyonaryo, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. Okay. So, thank you. That wrap up our personal... Pinagbiyahe mo ako ng ganito kalayo, Mr. Kahinhinan, tapos i-wrap up mo lang ako ng... Okay, ma'am. Next question. Ito si Mr. Kahinhinan, ha? Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, 'di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, 'di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam
At meron na ngayon, iilan, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investment and Promotion Center, DCIPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, tapos hindi na bumabalik or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment, tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang Internet. IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Sola? Or so? Ma'am, amidst the situation that we have now, like yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment ng mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President, ma'am. As Vice President, sa amin, ma'am, well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number 1, nakokorek mo yung sarili mo. Number 2, responsive yung ginagawa mo. Number 3, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Bilyonaryo, sino may-ari ng bilyonaryong? Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names, no? Business is the Bilyonaryo. Business. Ano yun, pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Finungsoy yung pangalan ninyo. Okay. Any more Yes. questions? So, ayun mga kababayan, no? So, hanggang dito na lang po.
Anong masasabi niyo dito sa statement ni VP Sara, no? At yun, komento niya kay Laila de Lima, mga kababayan. So, sinagot na yung paratang ni Laila de Lima na brat itong si VP Sara Duterte. At sinagot na itong palang mga to ay sama-sama na daw, di umano, Malacanang, mga Pink, Dilaw, at itong mga leftist, no? Talagang tulong-tulong na, mga kababayan, para mapabagsak nga itong si VP Sara. So, anong komento nyo, mga kabayan? Anong opinion nyo dito sa sinabi ni VP Sara? So, mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. Maraming salamat po. Sa mga bagong pasok, pa-subscribe na rin, mga kababayan. Maraming salamat po.